Mga minamahal, napakahalaga na ingatan natin ang ating mga puso. Bakit nga ba? Sa araw na ito ay ating maririnig ang ilan sa mahalagang payo mula sa apostol ng Diyos na si Apostol Renato D. Carrillo kung bakit nga ba natin kailangang ingatan at alagaan ang ating mga puso. Panoorin ito. Ayon sa siyensya at sa aming pananaliksik, nakasalalay ang kalusugan ng puso sa magandang kalusugan ng buong katawan dahil responsable ito sa pagpapump ng dugong mayaman sa sustansya sa iyong katawan. Nagbibigay ito ng oxygen habang inaalis ang mga lason at dumi. Sinusuportahan nito ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng patuloy na pagpapump ng dugo sa bawat organs ng katawan. Kung ang iyong puso ay hindi na gumagana ng maayos, ang iyong mga organs ay hindi na makakatanggap ng oxygen at tamang nutrients na kailangan nila at ang kanilang paggana ay lubhang maaapektuhan at maaaring magresulta ng kamatayan. Sa madaling salita, sa kalusugan ng iyong puso nakasalalay ang iyong buhay. Ukol dito ay ating pakinggan ang paliwanag ni Apostol Renato D. Carrillo. Kahit ala ka ng paa, kagaya ng pinutulan ng mga doktor ng paa kasi may diabetes, buhay ka pa. Kahit bingi ka, buhay ka pa. Kahit cripple ka, naka-wheelchair ka, buhay ka pa. Kahit naputol kamay mo, kung na-aksidente ka, buhay ka pa. Kagaya ni Bartimeo yung bulag, buhay pa siya. So naman ang sitwasyon mo, wag lamang ang issue puso mo, buhay ka pa. Pero pag ang puso mo ay hindi na tumibok, lahat apektado na. Huwag niyong kakalimutan. Yan ang ibig sabihin. It will affect your whole life. Guard your heart. Out of it flows the issues of life. Kung ang puso mo'y malambot, tama, mabuti, malinis, maayos, tapat sa Diyos, napamahalaan niya, lahat ng bahagi ng katawan mo'y malusog. Regardless of your age. Ano man ang gawin ng diablo, tagumpay ka. Ano man ang mangyari sa mundo, prosperous ka. At isang reason yan kung bakit kahit tama tayo, wala tayong kasalanan, inakusahan tayong mali, sinaktan tayo, minaltrato tayo, dinimanda tayo, binakbay tayo, inistab tayo sa likuran, inabandon tayo, nireject tayo, binugbog tayo, o namang ginawa sa atin, kagaya ng ginawa nila sa mga apostles, sa Panginoong Jesucristo, ay inuutusan tayo ng Diyos na magpatawad kaagad. Nang wala explanation, but simply forgive. Because it will affect your whole life. Upang sa ating pagpapatawad ay mapanatili natin yung ating kalusugan, yung ating kaligtasan, yung ating kasaganaan, yung ating tagumpay, yung ating kalayaan, at yung katotohanan at karapatang ini-enjoy natin na tayo anak ng Diyos. At ang amay kasama natin, magtatanggol sa atin at lahat ng Kanya ay atin. Wala pong paliwanag, but simply forgive. Guard your heart. Pag ang puso mo ay tumigil na sa tibok, lahat ng bahagi ng katawan mo ay patay na. Ang pinaka-importanting bahagi ng buhay ng isang tao ay ang kanyang puso. At yan ang dahilan kung bakit sa dami ng bahagi ng parte ng katawan natin, ang tinitinan niya araw-araw ay ang ating puso. Ang tagumpay ng buhay ay nagsisimula sa puso. Ang kabiguan at kahirapan ay nagsisimula sa puso. Guard your heart. Kung bakit nagkakasakit ang tao sa isang dahilan, yung puso mo may kasalanan. Huwag po tayong padaya sa diablong kasi may edad ka na. Isa lang ang reason, sin. Si Moses, 120 yung edad, ang linaw ng dalawang mata. Umakit pa ng bundok. Si Ana, 106 yung edad, nag-aayuno araw at gabi. Di ang ibig mo palang sabihin, tatay ko, okay, may diabetes, matatapos ang insulin ko, lilinisin ko puso ko. Correct! You are right. Ibig mo sabihin, tatay, mawawala ang sipong ko, ubot lagnat, yung mga kram sa paa ko, yung mga rayuma ko, yung cancer ko, yung goiter ko, yung cyst ko, yung glaucoma, katarata ko, sipon, ubo, lagnat, mawawala. Pag nilinis ko yung puso ko, tagsisay ko ng kasalanan ng totoo. You are right! Correct. Dahil kung sino po yung ugat ng sakit at karamdaman patungong kamatayan, pag siya po'y nawala, wala ka na rin karamdam. Ingatan,
Alagaan at mahalin natin ang ating mga puso sa pamamagitan ng pagpapanatili nitong malusog at malinis. Kumain ng masusustansyang pagkain, manatili sa isang malusog na timbang, tumigil sa paninigarilyo at lumayo sa second-hand smoke. Kontrolin ang iyong kolesterol at presyon ng dugo at higit sa lahat, iwasan ang magkasala katulad ng hinanakit, inggit, galit, tampo, sama ng loob, habag sa sarili, pag-aalala, at marami pang iba. Dahil ang kasalanan ay laging nagsisimula sa puso at ito ay nagdudulot ng karamdaman at kapag malala na ang karamdaman, ito ay magbubunga ng kamatayan. Kaya naman, upang makaiwas sa kahit anumang uri ng kasalanan at karamdaman, manatili sa presensya ng Diyos at bulay-bulayin ang kanyang mga salita. Italaga din ang sarili sa pakikinig ng mga turo't aral ng lingkod ng Diyos, Apostle Renato Di Carillo. Tutukan ito sa lahat ng official social media accounts ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries at siguradong ikaw ay hindi lamang physically fit kundi spiritually fit. Lagi nating tandaan, alagaan ang ating katawan, puso ay ingatan, kasalanan ay iwasan upang ating makamtan ang buhay na walang hanggan. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.